Nangako ng tulong ang Department of Migrant Workers sa mga naiipit na OFW na hindi makabalik sa kanilang trabaho sa Middle East dahil sa nagpapatuloy na giyera roon. Nakatutok si Chino Gaston. Makalipas ang 5 linggo, wala pang palatandaan na humuhupa na ang giyera sa pagitan ng Amerika at Israel sa Iran. Kaya maraming overseas Filipino workers o OFWs na dating may trabaho sa gitnang silangan, nagkakaproblema raw sa pagbabalik doon. Hindi pa masabi ng Department of Migrant Workers o DMW kung ilan ang eksaktong bilang ng mga apektado. Gumagawa pa tayo ng talaan in terms of kung sino yung mga hindi makapanumbalik. Galing ako sa Middle East at meron talaga mga sektor na apektado. Hospitality sector, transport, restaurants, at pati construction nga eh. So, sila muna ay inaabisuhan natin, wag muna magpatuloy kung wala naman dadatnan na mga trabaho sa abroad. Meron din kasi mga pinapauwi. Ginagawa na raw ang lahat ng gobyerno para matulungan ang mga OFW na hindi makabalik ng trabaho. Isa sa mga tulong ng gobyerno ang bayanihan para sa balikbayang manggagawa na layong bigyan ng ayuda at tulungang magnegosyo ang mga hindi makaalis ng OFW. Sinabi naman natin na since day one, tinutulungan natin yung mga hindi makaalis for one reason or another. Kaya tayo ay nagbibigay ng tulong para sa mga OFWs na ito, yung ating pondong pinansyal, tutulungan natin sila kung di sila muna makaalis. Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras. Pumayag na po ang Iran na dumaan sa Strait of Hormuz ang mga Philippine flag vessel, pati mga barkong may dalang krudo para sa Pilipinas o may lulang Pinoy crew. Pero hindi raw agad mararamdaman ang epekto niyan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Matapos makiusap ng Pilipinas, nagsabi ng Iran na papayagan itong dumaan sa Strait of Hormuz ang mga Philippine flag vessels. Yung mga barko nakarehistro sa Pilipinas o kinontrata ng mga Pilipino o kumpanya sa Pilipinas. Pararaanin na rin ng Iran ang mga barkong may dalang krudo para sa bansa o may lulang mga Pilipinong tripulante. Sabi ng Malacanang, hindi naman daw nila nakikitang ang pakikipag-usap na ito ng Pilipinas sa Iran ay makakaapekto sa relasyon ng bansa sa Amerika bilang isang kaalyado at treaty partner. Wala po tayo nakikitang anong magiging issue sa ating kaibigan na bansa na US. Dahil alam naman po nila ang sitwasyon ngayon at hinahalin tulad po ito sa pag-angkat po natin ng oil mula sa Russia. Pero kahit binuksan na ng Iran ang Strait of Hormuz sa Pilipinas, paglilinaw ng palasyo, hindi agad ito mararamdaman sa presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Ang sabi po ni Secretary Sharon Garin ng DOE, ito po ay patungkol sa safe passage ng ating Philippine carriage, Philippine-bound na goods and Philippine crew. So, hindi po pinag-uusapan dito ang halaga. Ang pinag-uusapan po dito ay yung patuloy na supply ng produktong petrolyo sa ating bansa. Inaasahan makakadulot ng konting ginhawa ang hinihintay na pagtatanggal o suspension ng excise tax. 6 na piso ang maaaring mawala sa diesel at 10 piso naman sa gasolina. Inassess po ang implication ng mga ng rising global oil prices at in-evaluate ang possible policy responses. Kasama na po rito ang measures on fuel excise taxes nito pong nakaraang Holy Week. Tandaan din po natin, ang tax ay lifeblood of the government. So dapat natin balansihin po lahat. Sa isang pulong bukas, ilalatag ng Development Budget Coordination Committee o DBCC ang kanilang mga rekomendasyon sa Pangulo, kaugnay ng pagbaba o pagsuspindi ng excise tax sa langis. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 oras. Salamat, Iya. Samantala, itinutulak ng mga mediator ng Iran at Amerika ang posibleng 45 araw na ceasefire sa pagitan ng dalawang bansa. Layo nito na magkaroon ng tsansang matuldukan na ang gera sa gitnang silangan. Ayon sa ulat ng Reuters, may two-phase deal na tinatalakay. Una riyan ang 45-day ceasefire o yung pansamantalang tigil putukan. Ikalawa naman ang kasunduan sa tuluyang pagtatapos ng gera, pero ayon sa isang opisyal ng Iran, tila hindi pa handa ang Amerika sa permanent ceasefire. Dagdag pa ng kanilang Foreign Ministry spokesperson, inilatag na ng Iran ang kanilang position at demand para sa panukalang tigil putukan. Wala pang pahayag ang Amerika kung nairito. Aabot na sa mahigit 170 pesos kada litro ng diesel simula bukas. Kaya naman patuloy na inaantabayanan ng marami kung kailan mararamdaman ang pagtanggal o pagbawas sa excise tax sa langis.
Pero ayon kay Senate President Pro Tempore Senator Ping Lacson, posibleng sa Hunyo pa yan mararamdaman. Nakatutok si Salima Refran. Sa ikalimang sunod na linggo, big-time oil price hike na naman ang sasalubong bukas sa mga Pilipino. Bunsod pa rin ang gyera ng US at Israel laban sa Iran. Ang presyo ng diesel tataas na hanggang 19 pesos and 80 centavos kada litro. Habang ang gasolina hanggang 5 pesos and 90 centavos kada litrong itataas. Hanggang mahigit 9 pesos kada litro naman ang taas presyo ng kerosene. Oras na maipatupad yan ang presyo ng pinakamahal na diesel sa NCR. Papalo na sa mahigit 170 pesos per liter. Ang pinakamahal na gasolina sa NCR aabot na sa halos 120 pesos kada litro. Ang pinakamahal na kerosene aabot na sa 178 pesos per liter. Yan na ang mahirap eh. Ano na yung hanap buhay namin, di na kami makapag-boundary rin yan. Ito, pang diesel lang to talaga isang ikot. So ang mangyayari sa amin bilang isang jeepney driver, kung babiyahe kami or hindi, ganun na lang ang mangyayari. Sa gitna ng patuloy na taas presyo, ang RA 12316 na nagbibigay kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o tanggalin pansamantala ang excise tax, hindi pa agad epektibo. 15 araw kasi ang kailangan lumipas bago ito maging ganap na batas. Kaya posibleng sa susunod na linggo pa ito may papatupad. Ano pa bang hinihintay ng Malacanang? Ang hinihintay lang naman natin is a temporary relief. Ang nais lang ng taong bayan, simple. Nagmamahal ang kabuhayan namin dahil sa petroleum produkto. Babain nyo naman. At pababain nyo yan. And the best step is, tanggalin muna, temporarily, yung buwis. Pero sabi ni Senate President Pro Tempore Senator Ping Lacson, matagal pa bago maramdaman yan ng mamamayang Pilipino. April 12 magiging effective yung batas. So starting April 12, imamonitor nila. Dahil lang nasa batas 1 month, May 12 pa lang sila pwedeng mag-meet yung DBCC para gumawa ng rekomendasyon. Kaya sabi ko, pinaka maaga nating ma-feel yung baba ng presyo. Pag-uusapan natin dito naman mga 6 pesos to 12 pesos lang ang baba. Pero wag nating matahin yun kasi malaking bagay yun. Opo. So, baka Hunyo na ito maramdaman ng ating mga kababayan. Ngayong araw, pinatupad naman ang huling installment ng 16 pesos na taas presyo sa kada kilo ng LPG. Kaya ang isang 11 kilo na tangke ng LPG aabot na sa 1,600 pesos. Salima Refran, Nakatutok, 24 oras. Nagpaplano ng transport holiday ang samahan ng mga tsuper at operators sa bansa. Ang sabi ng grupo, hirap na daw sila sa taas ng presyo ng langis. Kaya titigil muna sila sa pamamasada at maghahanap ng ibang mapagkakakitaan. Nakatutok si Mariz Umali. Unang Lunes pagkatapos ng Holy Week long holiday, pahirap ang paghahanap ng masasakyan ang sumalubong kanina sa mga commuter na ito na inabutan ng GMA News. May mga mas pinipiling mag-commute ngayong wala pa ring preno sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pero kung pahirapan na ngayon pa lang, paano pa kung tumigil na rin muna sa pamamasada ang mga pampublikong transportasyon sa malaking bahagi ng bansa? Nagbabalak kasi ang Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas Foundation Incorporated, isang samahan ng mga transport drivers at operators sa buong bansa na magpatupad ng malawakang transport holiday. Yung holiday po, dahil wala na pong kinikita, titigil na po, wala nang bibiyahe dahil nga wala na pong ang kinikita. Maaari raw itong umabot sa milyong-milyong pampublikong sasakyan sa buong bansa, kabilang ang mga jeep, bus, UV Express, tricycle, truck at motorcycle taxi. Ayaw namin, Ma'am Maris, na malagutan ng hininga ng pamilya namin. Kaya kami ngayon maghahanap ng trabaho kahit kalpintero, magtulak ng kariton, magtinda ng gulay, isda, papasukin na namin. Dahil hirap na po lahat ng public transport sa buong Pilipinas. Kabilang daw sa makikiisa ang tsuper na si Ricky. Dati dinidiesel namin ma'am na 1.5, ngayon nadadagdagan, minsan umaabot pa po nga ng 2.5 o 2,000. So ibig sabihin doon sa 2,000 na dinidiesel namin ma'am, wala na kaming naiuwi. Titigil na lang po muna kami kasi magpapakapagod kami magbiyahe na wala naman kaming iuwi sa pamilya namin. Kwento ng operator ng modern jeep na si Leonardo, lubha na raw apektado ang kanilang kabuhayan. Pag umabot ito ng 7,500, hindi namin alam kung paano namin
bubunuin yung 5,000 na lugi namin araw-araw na sa loob ng isang buwan, maabot ng 150,000. So kahit naman sinong operator o driver, talagang hindi kakayanin. Kaya nga raw ang driver-operator na si Artemio, ngayon pa lang ay di na bumiyahe. Sana tataas po ang pamasahe para makabawi naman po kami. Kasi kung magtataas ang diesel, ang aming kinikita mapunta lang sa gasolinahan. Ang mga nakausap naming commuter nangangamba kung matuloy ang transport holiday. Handa rin naman daw silang magdagdag ng pamasahe pero wag daw sanang masyadong magtaas. Mahirap sa amin yun kasi syempre pang araw-araw naming pagbibiyahe sa pagpunta sa trabaho o kaya sa pamamalengke o sa kahit araw-araw man. Syempre kailangan namin yung transportasyon. Kaya nga po pag sasakay ako ng jeep, tinataasan ko yung binabayad. Naaawa po kasi. Magkakaroon ng pagpupulong ang mga national leaders ng public transport sa darating na Miyerkules para pag-usapan ang lumalalang krisis sa langis at ang planong transport holiday. Hiling nila sa pamahalaan, dagdag pamasahe, mas malaking subsidiya at dagdag pondo sa service contracting. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Nagpetisyon na ang ilang residente ng Barangay Sacred Heart sa Quezon City para mapatanggal ang nadiskubring fuel tank sa bakuran ng isang compound na nabistong nag-iimbak ng langis nang wala umunong permit. Inimpound na rin ng pulisya ang oil tanker truck na nahuling nagsasalin ng langis. Nakatutok si Oscar Oida. Sa video na ito, nakuha nitong Sabado ng gabi, makikita ang isang oil tanker truck na nakaparada sa harap ng isang bahay sa Scout Castor sa Barangay Sacred Heart, Quezon City. Ayon sa mga residente, nagsasalin ito ng langis na inilalagay nila sa isang tangking nasa loob ng compound. Nahinto ang pagsasalin nang dumating ang tauhan ng barangay at mga bumbero. Pangamba ng mga residente, posible itong pagsimulan ng sunog. Kaya kanina, nagsadya sa Quezon City Hall ang mga residente ng naturang kalsada upang ipetisyong mapatanggal ang nadiskubring tangke sa bakuran ng kanilang kapitbahay. Sinusubukan namin kunan ng paayag ang Quezon City LGU kaugnay nito. Ayon sa mga residente, bago ang may-ari ng nasabing property na hindi pa raw nila nakikilala ni minsan. Nang may tangke, doon na kami na-alarma kasi we never complain kung gaano sila kaingay kung may ginagawa, nag-welding kahit gabi, nagpupukpok, may mga varnish kaming naaamoy. Paano na ngayon? Meron ng tangke, may mga magwe-welding, may mga naninigarilyo, may varnish, may painting, may mga pintura. Di ba puro yun hazardous? For hazard lahat yun. Kahapon, nakasama ang GMA News ng sadyain ni Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella ang naturang property. Walang tao. Pero walang humarap sa kanila. Dapat pumupunta yung petroleum product sa dapat puntahan. Hindi sa kabahayan na may malaking storage na nagkakaroon tayo ng tinatawag na temporary shortage dahil merong mga nag-hoarding. Ang paglalagay po ng napakaraming litro ng diesel o petroleum product sa isang residential area ay hindi po safe. Wala po siyang permit. Sabi ni Fuentebella, may tuturing itong hoarding at posibleng masampahan ng kriminal na reklamo ang may-ari ng compound. Muli namin binalikan ang bahay ngayong araw, ngunit walang humarap sa amin. Sabi ng Quezon City Police District, inamin sa kanila nang nagpakilalang kinatawan ng kumpanya na may-ari ng imbakan ng langis na wala silang permit para sa imbakan ng langis. Ang nabanggit naman ng representative, kapag hindi po sila nakapag-produce ng certificate o requirements o permit, sila mismo magkukusang hindi na itutuloy at ipupull out nila yung diesel at saka yung tanker sa loob ng residential na yun. Ini-impound at nasa kustodiya ng QCPD ang tanker truck. Ang tanong, para saan ba ang mga iniimbak na umano'y libu-libong litro ng diesel? Paliwanag nila, personal consumption. Nagpapabricate sila ng may mga metalworks. May nabanggit din na gagamitin na sa generator. Ayon sa Bureau of Fire Protection, napakadelikado ang ginawang pag-imbak ng produktong petrolyo sa isang residential area. It's really very hazardous because there's a possibility that it will start or ignite and it will be a big fire. And second, it is a possible of explosion.
kasi wala nga siyang mga necessary fire safety requirements. Ayon sa QCPD, maya't maya nagpapatrolya ang mga pulis at barangay sa lugar. Nakakordon na rin nila ang bahay. Ngayon po, ang sitwasyon, pinababantayan po natin yung residential area na yon para po wag galawin yung kung ilang litro ang nalagay po doon. Kasi base po doon sa nagbabantay, ang isang reason nila ay for consumption ng company. Nauna na nagpaalala ang DOE na hanggat maaari, bumili ng naaayon sa kailangan. Hindi nila kailangan mag-imbak o mag-stockpile ng langis. Pinapayagan ng DOE ang pagbili ng langis gamit ang mga drum o container para sa mga lehitimong operasyon, gaya ng fishing vessels, generator sets at makinaryang pang-agrikultura. Basta tugma sa tunay na pangangailangan ng operasyon. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Sa kaugnay na balita, iniimbestigahan na ng Quezon City LGU ang naiulat na pag-deliver at pag-iimbak ng litro-litrong diesel fuel sa isang bahay sa Barangay Sacred Heart. Nakikipag-ugnayan daw sila sa iba't ibang departamento ng LGU at mga ahensya ng gobyerno para matukoy kung may nalabag kaugnay ng insidente. Sabi pa ng LGU, iniutos na ng Bureau of Fire Protection ang agarang pag-alis ng imbak na diesel fuel para matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Hinihikayat din nila na iulat ang anumang kahinahinala o iligal na gawain na maaring makaapekto sa kaligtasan at seguridad ng mga residente. May binuksan ng community pantry para sa mga jeepney driver sa Iloilo, habang inarkila naman ang mga jeepney sa Maynila para magbigay ng libreng sakay. Pero sa kabila ng mga tulong, hindi pa rin daw maiwasang mangamba ng ilang tsuper sa kanilang kita dahil wala pa ring preno ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa panulukan ng Pedro Hill at Agoncillo Street sa Maynila, may mahabang pila ng mga jeep na nagbibigay ng libreng sakay. Inarkelahan ang mga ito ng Manila Local Government. Masaya siyempre ang mga pasahero at mga jeepney driver. Para sa tsuper kasi gaya ni John Mark, halos sigurado na raw nakikita sila ng 1,000 ngayong araw. Kung papasada lang kasi siya, sobrang liit daw ng kita. Halimbawa, ikot kami ng isang ikot po. Magkakaroon kami ng pera na 700. Tapos magdi-diesel po kami ng 500. 200 na lang po yung tira. Ganado ang mga tsuper lalo't meron ding libreng chicken adobo with rice na pananghalian mula sa community kitchen ng grupong Para Commuters Network. Ginagawa namin yung abot ng makakaya namin, kaming mga commuter, para makatulong sa ating mga tsuper. Kahit man lang isang meal kada araw. Sana po dumami po yung pagtulong sa mga jeepney driver. Dahil po sa pagtaas ng krudo at malaking tulong na rin po ito sa amin. Maraming salamat po. Sa Haro, Iloilo, isang community pantry ang nagbukas para sa jeepney drivers. Sa ngayon, umaabot na raw sa 379 na drivers sa Iloilo City ang nakabenepisyo sa programa. Libreng isda, gulay at delata ang natanggap ng mga tsuper sa tinawag na Bayanihan Alay sa Kapwa ng Haro Archdiocesan Social Action Center o JASAC. Balak rin ng JASAC na bigyan ng tulong ang mga mangingisda at nakatatanda. The problem is so great nga the little that we can do. So we appeal also to your viewers and your own. Reach out to our brothers and sisters who are most affected sa sining krisis. Kay kung madamo kita nga nag-reach out, mas mahagan-hagan, mas mapahagan-hagan, kag mas mabuhin-buhin na naton sing madali ang ila nga mga pag-antos. Sa kabila ng mga tulong, kinakabahan pa rin ang mga tsuper sa inaasang malaking pagtaas ng presyo ng diesel bukas. Lalo raw kasing mababawasan ang kanilang kita. Kaya ang isang samahan ng mga tsuper sa Maynila, nagbabalang lalong dadami ang hihinto sa pamamasada. Sa aming samahan, kalahati na po ang hindi na bumibiyahe. Dahil hindi na po talaga kinaya, sinauli na yung mga driver, sinauli na po nila yung kanilang mga jeep. Ang namamasada na lang po dito sa aming Juda, sa aming samahan, ay yung driver na operator pa. Kung tataas pa, mauwi talaga sa mamahinga mo muna kami. Kaya naman si Nancy Fernandez, asawa na isang jeepney driver, dumiskarte na rin para makatulong sa kanyang mister. Nagtitinda siya ng candy at sigarilyo sa pila ng jeep. Gano'ng kahirap ang buhay ngayon? Sobra.
Kasi sa gasolina lang, diyan kami na anuhan eh. Kasi yung sinusubra niya minsan, 40 pesos na lang, minsan 100. Ang inuuwi niya? Oo. Oo. Eh, kasi wala, sa gasolina lang napupunta eh. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Wala nang maiuwing kita sa pamilya sa mahal ng gasolina. Ganyan ang malaking dagok na kinakaharap ng maraming Pilipinong manggagawa dahil sa patuloy na pagmahal ng langis. Bukod sa sektor ng transportasyon, problemado rin ang maraming mangingisda at magsasaka. Sa Bauco Mountain Province, hirap ang mga magsasakang ibenta ang kanilang ani dahil mas mahal pa ang gasto sa biyahe. Bagsak presyo na nga kung ibenta ang ilan ang kanilang tanim. Bilang suporta, tumungo ngayong araw sa Mountain Province ang team ng GMA Kapuso Foundation para maghatid ng tulong. Bukas, mga mangingisda, fish vendor at tricycle driver naman sa Cardona, Rizal ang hahatiran ng tulong ng Operation Bayanihan. Sa mga kapusong nais magpaabot ng tulong, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lulier. Pwede rin ho online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards, Metro Bank Credit Card at Palawan Pay.